Nakita niya ang pagkuyom ng kamao ng doktor. Yes, si Dante ang may pakana ng lahat. Malaki ang galit niya sa akin dahil ginawa noon sa kanya. Ako ang dahilan kung bakit siya nakulong at nawala ang pagkakataon niyang maipasa ang NERAID. Pinalikan niya ako at pinagbanta ang uubusin niya ang buong pamilya ko kung hindi ako susunod sa kanyang mga plano. Nang madiagnose si Emily sa bradycardia at mga ilangan ng pacemaker, noon namin inilagay ang trigger sa dibdib niya. Pero hindi naman nagtagal ay gumaling na si Emily. You make her mule! Agap niya na puno ang galit ang tinig. Hindi pinansin ng doktor ang sinabi niya. Determinado si Dante na tapusin ang nasimulan niya sa NERAID. Sa una pa lang, masama na ang pangarap niya. He wanted to produce a national epidemic here in our country. At siya rin ang bubuo ng antidote na gagamot sa epidemyang siya rin ang magsisimula. He planned to rule the world. Kakamkami ng pera ng gobyerno upang siya magdidikta sa lahat. He wanted to build his own nation. Sa Mexico, tinapos niya ang NERAID. Doon niya kinumpleto ang experiment at doon din niya binuo ang cellar. At pagkatapos niyon, bumalik siya sa akin at sinabi ang balak niyang gamitin ang sarili niyang anak sa kanyang mga plano. Bakit si Emily? Napuno ng sakit at bigat ang kalooban ni Neb. Hindi niya matanggap na kailangan madamay ni Emily sa lahat ng kahungkagan ng sarili nitong ama. Baka sarili si Dante. Hindi siya marunong magmahal. Wala siyang iniisip kundi ang sarili niya at ang pangarap niya. Palibhasa'y ganoon ang ginawa ng mga magulang niya sa kanya. He was born by his mother herself under the bridge at lumaking minamaltrato ng kanyang sariling ama. He was never showered with love until my sister came to his life at umasa siyang mababago niya si Dante. Pero nagkamali siya. Si Dante pang naging dahilan ng pagkawala ni Sandy. He killed my sister. Nang malaman niyang may sakit sa puso si Emily, kinidnap niya si Sandy at tinurukan ng sarili niyang imbentong sedative. Dahilan para matuyo ang utak ni Sandy at mamatay. Hindi alam ni Emily ang totoo at hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya kaya nagsinungaling kami sa kanya. Sandaling tumigil si Uncle Raul. Kitang-kita ang paghihirap sa kalooban nito. Tila kinailangan ito ng hangin at ganoon din siya. Utak ng tao ang pinupunteriya ng NERAID 21. My original concept was for nerve healing. Para sa may Alzheimer's ang NERAID. Para ma-realign ang brain architecture at mawala ang bara na nagiging dahilan ng memory loss. I wanted to help people. Pero binago ni Dante ang lahat. He turned the experiment into a virus. Guguluhin ang function ng utak ng sino mang makakalanghap ng NERAID. Pwedeng matrigger sa depression, panic, hallucination. It will lead to bothered action. Hanggang sa, hindi alam ng taong apektado na, pumatay na pala siya ng tao. Chaos. That is his plan. Chaos among people. Killing each other. Kung totoong napag-aralan nyo ng cellar, ay malamang, alam nyo nang, DNA ni Emily ang bumabalot sa buong box. Dante was such a clever jerk. Dahil alam niyang hindi pa niya pwedeng gamitin ang NERAID, kaya itinago niya yon. Inilak niya ang cellar. Ginawang susi si Emily. At para maingatan ang susing yun, gumamit siya ng ibang tao. Then his plan became his antidote. His cure needed technology and facility. Hindi biro ang uri ng gamot na kailangan ng NERAID. At bilyon-bilyong halaga ang hihingin niya para sa gamot na gagawin niya. So he outsourced his income. He made his pseudo company. His new society. What? Puno ng gulat niyang bulas. Nanatiling nakatitig si Uncle Raul sa kanya. Lubhas siyang nagulantang sa kanyang nilaman. There is no brainchild, Neb. Walang illegal laboratory sa Mexico. It was all fiction mission made by your boss. At ang lahat ng misyon na ginawa niyo sa loob ng society was only to complete his pile of evil money. At para na rin maitago ang lihim niyang pagbuo ng antidote ng NERAID on his secret facility. At naniniwala akong naroon ngayon si Emily. Nanginig ang buong kalamnan ni Neb. Pakiramdam niya ay sasabog siya anumang oras. Kung ganon, ay parte pala sila ng kasamaan ni Dante Salvador. Nasaan si Dante Salvador? Kung wala siya sa Mexico, nasan siya? He was just here all these years, dominating your acts and controlling your life. Parte ka ng plano niya, Neb. Kayo. Tayong lahat. Kahit ang pagkakakilala niyo ni Emily ay parte ng plano niya. He had engineered all of us this time. At tanging ako lang ang nakakaalam kung sino talaga siya.
Tiim ang tingin sa kanya ni Uncle Raul. Linawin mong sinasabi mo. Kasama ba niya si Emily ngayon? Mariin niyang tanong. Galit na galit siya. He is Wesley Valderrama. At oo, kasama niya ngayon ang asawa mo. Damn you! Pagpupuyos niya sabay dapo ng kanyang matigas na kamao sa mukha ng doktor. Mula sa pagkakalugmok sa sahig ay napatayo si Emily nang marinig ang pagbukas ng bakal na pinto. Take her. Utos ni Arkin sa dalawang lalaking kasama nitong pumasok habang may pindot upang ma-unlock ang glass room. Saan niyo ako dadalhin? Tanong niya habang palingon-lingon sa mga lalaking. Kaagad siyang hinawakan sa magkabilang braso. Sa kanya nilingon si Arkin. Arkin, saan niyo ako dadalhin? Nasaan si Dad? Panay ang tanong niya. Ayaw man ay wala siyang nagawa nang hilahin siya palabas ng glass room. Aalis na tayo dito. Tugon ni Arkin at nauna nang maglakad palabas. Ano? Nasaan si Dad? Nairita niyang tanong. Bitawan niyo nga ako. Dahil sa inis na umahon sa kanya, ay kaagad na gumana ang reflexes niya at nagpumiglas. Inundayan niya ng suntok ang isang lalaki habang itinulak ang isa pa. Kaagad namang nakabawi ang itinulak niya, kaya bago pa muling makalapit ay sinipa na niya ito. Emily! Stop! Narinig niya ang saway ni Arkin, ngunit hindi siya sumunod. Nakipaglaban ang dalawang lalaki sa kanya. Sa hangin lamang humampas ang suntok sa kanya dahil mabilis niya iyong nailagan. Sa kanya sinagot ng mas malakas ng suntok. Tumama iyon sa kaliwang pisngi ng lalaki. Nang makitang hindi na makakilos ang dalawang tauhan ni Arkin, ay sa kanya ito hinarap. Hindi mo na kailangan ipahila pa ako sa mga tao mo. I'm not crippled, asshole. Inis niyang sabi kay Arkin, saka ito inunahang lumabas. Nang makalabas ay kaagad niyang inilibot ang mga mata. Bumaba siya at nilakad ang may ilang baitang na bakal habang kumakalat ang kanyang paningin sa buong laboratory. It was a state-of-the-art science haven. Hindi maikakaila ang makabagong gamit pati na ang teknolohiyang ginagamit. May ilan siyang nakitang nakasuot ng white gown. Sigurado siyang iyon ang mga scientist o chemist na tumutulong maisakatuparan ng kanyang ama ang kasamaan nito. Where's Dad? Kailangan niyang tapangan ng kanyang tinig sa pag-asang hindi siya mahalata ni Arkin. Kailangan niyang iparamdam sa lahat ng naroon na siya ay isang kakampi. Kahit na sa bawat segundong naroon siya sa lugar na yon, ay tila impyerno para sa kanya. We're moving. Malayo ang naging tugon ni Arkin. Kaagad siyang nakaramdam ng tensyon sa tinig na iyon. Hindi rin siya tinatapunan ng tingin ni Arkin na lalong nagpatibay sa kanya na may hindi ito sinasabi sa kanya. Si Arkin Valderrama, anak ni Wesley Valderrama, na nagkataong si Dante Salvador, ang kanyang ama. Hindi sila magkapatid. Iyon ay isang katotohanan at sigurado siya sa bagay na iyon. Inampo ng kanyang ama si Arkin upang gawing agent sa society. Ganoon naman lahat ang nagiging kapalaran ng mga dinadala sa New Society. Tinatanggal sa totoong pagkakakilanlan. Valderrama ang ipinagamit na apelyido dito dahil ama naman ito ang kanyang daddy bilang si Wesley at hindi bilang Salvador. At isang bagay pa ang malinaw sa kanya bukod sa hindi niya ito kapatid at hindi rin ito turing ay ang katotohanang hindi niya ito gusto sa una pa lang. Mabigat ang loob niya dahil sa angkin nitong kagaspangan ng ugali. Pakiramdam niya ay pag-aaksaya ng oras ang pakikipag-usap kay Arkin. Nakita niyang kinausap ni Arkin ang ilang tauhan ito, kaya sinamantala niya iyon. Lumayo siya at nilakad ang gilid ng malawak na laboratory. May nakasarang pinto at nilapitan niya. Salamin ang itaas na bahagi ng pinto, kaya nakita niya ang hitsura ng loob ng kwarto. Kasunod niyon ay ang paninigas ng kanyang buong kalamnan dahil muli niyang nakita ang kaparehong hydraulic bed. Mabilis na nagsibalikan ang tila ilaw na alaala sa kanyang ulirat, dahilan upang mapapikit at mapailing siya. Bumalik ang nakaraan, kung kailan ikinabit ang akala niya ay pacemaker, na pinanawala siya noong una na hindi pa siya lubos na magaling sa kanyang sakit, kaya kinailangan siyang lagyan ng naturang aparato. Ngunit kalaunay, nalaman niyang isang trigger pala ang nasa dibdib niya at kailangan tumigil ang tibok ng puso niya upang gumana iyon. Hindi niya gusto ang kanyang naramdaman. Tila bumangga siya sa napakalamig na bloke ng yelo at tila dumudugo ang utak niya. Malalim ang kanyang naging pagbuntong hininga. Let's go.
Narinig niyang sabi ni Arkin. Saan tayo pupunta? Hindi kumikilos niyang tanong. Sa lugar kung saan safe ka. Walang masalat na emosyon si Emily na sagot na iyon. Who cares? Anang nagre-rebelde niyang isip. Alam na alam niyang walang pag-aalala sa kanya si Arkin. He was just like a heartless loyal soldier. This is Dad's secret facility. Ligtas ako dito. Imbes ay sabi niya, wala pa siyang balak na lisanin ng lugar. Hindi pa niya naisa sa katuparan ng plano niya. Kailangan niyang malaman kung paano maalis ang pacemaker sa dibdib niya nang hindi na detect ng kanyang ama. Nais din niyang hanapin ng ibang paraan upang mabuksan ang cellar na hindi na kailangan ipatigilin ang tibok ng puso niya. Not for long. Agap ni Arkin. Napalingon siya dito. Anong ibig mong sabihin? Nagbuntong hininga si Arkin halatang hindi natutuwa. Lihim siyang umiwi. Pareho lang naman sila na nararamdaman. Hawak nilang cellar. So, ako ang trigger. Hindi nila mabubuksan yon, kaya di ka dapat napapraning dyan. Kaagad niyang sagot. Nakita niya ang pag-ismid nito. This is not my idea. Si Papa ang nagsabing ilayo ka dito. Dating miyembro ng society ang naghahanap sa'yo, kaya hindi nakakagulat kung matrace man nilang location na to. We cannot compromise anything now. Patapos na ang antidote. Umangat ang isang kilay niya. Really? Idea ni Dad? O sa'yo? Wala akong pakialam sa'yo, kaya hindi. Halatang piko nitong sagot. May panunuya ang naging tawa niya. Such a loyal pet to his master. Watch your mouth, you... You watch your mouth. She hissed. Saka lumakad pa ng ilan upang lalong makalapit dito. One foul word from your dirty mouth and they'll kill you. Hindi kaagad nakahuma si Arkin. Marahil nagulat sa naging reaksyon niya. Marahil sadya nang pumasok sa pag-iisip nitong hindi na siya ang dating Emily. The coward and helpless Emily. But that was a fraud. Bumalik na siya at pagbabayaran dapat magbayad ang lahat ng kasamaang ginawa sa kanya. Simula sa pagpatay sa kanyang ina. Ginagawa mo lang ang trabaho mo, tama? Aniya nang hindi pa rin umimik si Arkin at nakatingin lamang sa kanya. At nang marahil hindi na matagal ang presensya niya, ay tumalikod na ito at lumakad palayo. Nakita naman niyang nakabawi na ang dalawang tauhan ni Arkin at muling lumapit sa kanya. Ngunit nag-aalangan na. Ma'am, sumama na lang po kayo sa amin. May pakiusap na sabi ng isa sa lalaki. Nagbuntong hininga siya, sabay pagsang-ayon ng isip niya. Sumusunod lang naman ang mga ito sa iniutos sa kanila. Kaya wala nang salita na lang lumakad at sumunod kay Arkin. Pagkalabas ng laboratory ay umakyat sila. Nakita niyang pumasok sa isang kwarto sa kaliwang bahagi si Arkin. Sumunod pa rin siya, ngunit ang mga tauhan ay tumigil na sa may bungad. Nilingon pa niya ang mga ito habang itinuloy ang paglalakad. Wala na sa kanya ang atensyon ng mga ito. Dapat ay susunod siya sa kwartong pinasukan ni Arkin, ngunit lumihis siya nang tumapat sa maliit na hallway. Pagpasok niya ay may nakita siyang isang pinto at maingat siyang pumasok sa loob. At nang makapasok, ay kaagad niyang iniangat ang tagiliran niya at may dinukot. Isa iyong secure line na ginagamit sa loob ng headquarters. Pasimple niya iyong kinuha sa isa sa tauhan ni Arkin nang kalabanin niya ang mga ito. Ini-off niya iyon at binuksan ang likod. Lumantad ang baterya sa kanya inalis sa aparato. Tinuklap niya ang ilalim na bahagi at lumantad ang isang maliit na berdeng chip. Saka muling ibinalik, ngunit iba na ang posisyon. Muli niyang ibinalik ang baterya at inion ang aparato. Pumindot siya ng ilang keys, saka iniangat sa ere ang aparato at tila naghahanap ng signal. Lumakad-lakad siya sa kwarto at nang makitang nag-iba ang kulay ng ilaw sa itaas na bahagi ng radyo, ay nabuhayan siya ng loob. Nakakasagap siya ng signal mula sa labas. Hindi kayang itrace ng security ng lugar ang signal dahil nanatiling naka-standby ang radio. Isa iyon sa maraming bagay na natutunan niya noong palihim siyang itrain ng kanyang ama. Pinindot niya ang enter button. Tumunog iyon at mabilis niyang inilapit sa kanyang tenga ang radyo. Napangiti siya. Tagumpay siya. Na-convert niya ang hawak niya upang makagawa ng tawag. Kaagad niyang idenial ang numero ni Rio. Hello? Anang tinig ni Rio. Section 317-94. I'm secured. Sabi niya. Wala siyang narinig na sagot.
Alam niyang nagulat si Rio. Hindi nito akalain mababanggit niya ang naturang mga numero dahil tanging mga agent lamang ng society ang nakakaalam niyon. Code accepted. Tila nanunubok ang tinig ni Rio. I have a contact with Valderrama. Send a support team now. Sabi niya, muling nanahimik ang kabilang linya. Verify your parameters. Mabilis na sagot ni Rio. Ibig sabihin niyon ay magpakilala siya. I'm calling from a secured line. Rio. Emily? Ramdam niya ang gulat sa tinig nito. Trace this call for location. Wala akong sapat na oras. Kayo lang ang makakatulong sa akin. Hindi na niya itinanggi ang kanyang identity. Calm down, Ellie. Tell me if you're alright. Okay lang ako. Sagot niya. Sandaling natahimik si Rio. Nataranta siya kaya inilayo niya ang aparato sa pag-aakalang na wala ang signal niya. Ngunit mayroon pa kaya ibinalik niya ang aparato. Rio, tawag niya. We're still tracing you. Hindi rin namin makita ang tracker mo. Was it removed? Are you sure you're really fine? Alalang-alala na sa'yo si Neb. Sabi ni Rio. Napapikit siya sabay pilit nag-isip. Kasabay ng biglang pag-iiba ng tibok ng puso niya. Kaagad na nataranta ang pagkatao niya. Narinig lamang niya ang pangalan ng lalaking tanging niyang minahal. Ngunit hindi siya maaaring mawala sa plano niya. Kailangan niyang tapusin ang kanyang huling misyon. Nanganganib ang buhay niya dahil sa cellar. Anumang oras ay maaaring mabawi ng kanyang ama ang cellar. At hudyat na iyon ang katapusan niya. Dahil hindi magdadalawang isip ang isang tulad ng kanyang ama na kumitil ng buhay para sa pansariling kapakanan. Kaya kahit na gustong-gusto na niyang makita at makasama ang kanyang asawa, ay wala siyang magagawa. Wala akong matandaan kung tinanggal nila. Sagot niya kay Rio na animoy, hindi pinansin ang huling sinabi nito tungkol kay Neb. Pinakiramdaman din niya ang sarili. Tila wala naman siyang sugat na maaaring pinagtanggalan ng tracker. Marahil black lamang ang signal sa kinaroroonan niya, kaya hindi siya matrace ni Nitos. It's okay. Kasama mo ba si Wesley Valderrama? He's my daddy, Rio. Pag-amin niya, kahit na alam naman niyang alam na nito ang totoo. Wala na akong oras. Pwede akong mahuli anumang oras. You can trace his place kung susubukan yung isync ang signal na nasa cellar. Konektado yun sa tibok ng puso ko. Emily. Ani Rio na tila puno ng pag-aalala ang tinig. Ramdam din niya ang concern doon. I'm okay. Agap niya. Rio, this has to end. Naniniwala ako magagawa niyong pigilan ng daddy ko sa lahat ng kasamaan niya. I have faith in you. Neb wants to talk to you. Biglang sabi ni Rio. Naumid naman siya. Nagtatalo ng isip at puso niya. Gustong-gusto niyang makausap ang kanyang asawa, ngunit tila hindi kaya ng kanyang nanghihinang kalooban. Hindi na kailangan. Halos hindi iyon namutawi mula sa kanyang labi. Pilit na pinigil ang kibig sa kanyang lalamunan. Emily. Tila nais pa siyang pilitin ni Rio. Sapat na sana ang oras para matrace niyo ko. Hindi na niya hinayaang may sabihin pa si Rio at tinapos na niya ang pakikipag-usap dito. Nag-aalala siyang mapansin ng security ang signal niya dahilan upang mabuko siya. I'm sorry, Neb. Kailangan kong gawin to. Puno ng bigat niyang sabi habang nakatitig sa aparato na animoy ang kanyang asawa iyon. Pinakaiibig niya si Neb. Hindi iyon binago ng ginawang pagbabalik na Uncle Raul sa kanyang naitagong alaala. Nanatiling maalab ang kanyang damdamin para kay Neb. Ngunit kasabay rin ng paglantad ng buong katotohanan sa kanya ay ang masakit na misyon niya. Walang ibang makakapigil sa kanyang ama kundi siya. Dahil bukod sa kanyang ina, siya lang marahil ang nakakakilala kay Dante Salvador at ang may kakayahang kwestiyonin ng kasamaan nito. Mahinang ingay ang nagpabalik sa kanya sa realidad kaya mabilis siyang kumilos. Itinago niyang muli ang aparato sa loob ng kanyang damit. Saka mataktik ang lumabas ng kwarto. Nang masigurong walang nakapansin sa kanya, ay tila patay mali siyang naglakad. Emily! Kasing bilis ng reaksyon niya ang naging paglingon niya. Hey! Aniya na pilit pinapakalma ang sarili upang hindi mahalata ang bigla niyang pagkataranta. Where have you been? Takang tanong ng kanyang ama. Ipinasundo kita kay Arkin. Actually, hinahanap ko siya. Nakasunod lang ako kanina sa kanya. Akala ko doon siya pumasok. But the place is empty. Yes, it's empty. Should be empty. Sabi ng kanyang ama.
Mula sa kanya ay lumampas ang tingin nito. Heto si Arkin. Sir. Narinig niyang pag-acknowledge sa kanyang ama. Hinarap niya si Arkin. Saan ka ba nagpupunta? Nakasunod ako sa'yo. Tiningnan lang siya ni Arkin sa kalumipad ang mga mata sa kanyang ama at hindi ito tumugon sa kanya. Kinutuban si Emily. So you went exploring? Anang kanyang ama. Ang tinutukoy nito ay marahil ay nang makita siya nitong galing sa isang kwarto. Akala ko kasi doon ang galing si Arkin. Sagot niya. Umismid naman si Arkin. Alam mong hindi doon ang office ni Dad. Nagkibit balikat siya. Kunway hindi maintindihan ang sinabi ni Arkin at hindi na balak makipagtalo pa. Saan ba tayo pupunta? Tanong niya upang malihis ang usapan. Somewhere. Ang kanyang ama ang tumugon, sabay tinalikuran na sila. Nagkatinginan pa sila ni Arkin bago sumunod. Na makababa sila at palabas na ay sinabayan sila ng dalawang agent. Pinagitnaan siya ng dalawa. Napaisip siya ng malalim. Tila may mali sa nangyayari, kaya kailangan na niyang kumilos bago pa mahuli ang lahat. Malaki ang tiwala niya kina Neb, kaya alam niyang na-trace na siya ng mga ito. Kaya nararapat lamang na naroon siya kapag sumugod ang mga ito. Oras na upang kumilos. Iyon ang unang ideyang pumasok sa isip niya. Maingat na pumihit ng tingin ang kanyang mga mata upang maghanap ng maaaring unang hakbang. Nakakailang hakbang na sila nang pasimple niyang tingnan ng Glock na nakasukbit sa tagiliran ng isang agent. Isang hugot muna ng hininga ang ginawa niya, saka mabilis na hinaplot ang baril, sabay tulak sa agent. Nagdalawang hakbang siya pabalik, saka pinaputukan ng dalawang lalaki. Halos sabay na bumagsak ang mga ito. Sabay na nagulat sina Wesley at Arkin, at bago pa man makakilos sa mga to, ay nakapagtago na siya sa likod ng pader na naghihiwalay sa laboratory at entrance nito. Emily! Narinig niyang sigaw ni Arkin. Kailangan niyang makalayo. Kaagad siyang tumakbo na makakita ng malulusutan. Kailangan niyang guluhin ang mga ito upang maantala ang pag-alis sa kanya doon. Kailangan niyang hintayin si Neb.